Magandang araw po sa atin lahat. Nandito naman po ang ating nag-iisang kamata. At babahagi po natin sa inyo ang ating experience kahapon nung tayo nagpunta dyan sa lungsod ng Maynila. At tumambad sa atin at talagang kakalbaryo ang inabot po natin sa pag-iikot natin sa lungsod ng Maynila mula dito sa Avenida, Quiapo at din sa paligid ng mismong City Hall ng Maynila. Ang ating napansin dito sa lungsod ng Maynila ngayon, bakit tila hindi ata napapansin ang kinauukulan ang lagay ng at sitwasyon ng daloy ng trapiko dito sa lungsod ng Maynila kung gaano na po kalala. Bakit po hindi ata tinitingnan ng ating butihing mayora dyan at bakit hindi po siya umikot at makita niya ang talagang sitwasyon ng lungsod ng Maynila. Napansin po natin, pagdaan po natin dito sa may Rizal Avenue, papunta po tayo dito ng Santa Cruz, nakita po natin na ang mga sasakyan labo-labo na po, nandyan na po sa Rizal Avenue, ang mga tricycle, pagdating natin dito sa kanto ng Avenida, makikita po natin ang mga tuk-tuk, kuliglig, e-trike, tricycle, lahat po nandyan na po at sila po talaga ang nakakabala dito sa kakalsadahan ng Luzon ng Maynila kahit na po siguro Pasko ay kung inaayos natin itong mga to hindi po makakaranas ang ating mga motorista ng mga tinatawag na trapiko abala. Pag-ikot po natin dito sa sa Avenida, pag-ikot po natin dito, nakita po natin tumambad po sa atin ang ilang mga parking. Sobra po ang parking. Ano po bang iniisip ng kinauukulang kapag sina-shoutout natin tong parking? Sinisiraan po natin sila. Hindi po natin sila sinisiraan, kaya po natin sina-shoutout at binibidyo itong mga nakikita natin mga sagabal na parking na to para aksyonan po nila. Dahil po ang mga motorista natin na nagsasuffer, mga kababayan natin, mga Manileño, hindi lang mga Manileño, kundi yung mga dumadayo dito sa lungsod ng Maynila. Nakita po natin dito sa may bandang Avenida, papunta rito sa may Raon, makikita po natin na ang dami pong signages na no parking zone. Mga ilang mga sign din yun na nakita natin na nakalagay sa mismong kalsada. Pero nakikita po natin sa mga sign na to katabi po sa damakmak na parking. Di ba po nakakahiya po? Nakakahiya kung ako sa inyo, tanggalin nyo lang po yung parking na yan. Kung talaga paparadahan nyo yan, tanggalin nyo lang po yung mga parking na yan kasi nakakahiya po tayo. Tayo dapat ang nagpapatupad ng mga batas na ganito, tayo rin ang unang-unang lumalabag. Dito tapos pag-ikot natin, di ba? Pag-ikot po natin dito sa may Recto, Isita, nakita po natin napakarami na naman po mga nakaparada. Di ba ang gulo? Di ba ang dumi, ang dugyot na ng lungsod ng Maynila? Lagi natin sina-shoutout, hindi lang po ako ang nakakapunan niya, napakarami na po. Pagdating niyo po ng Quiapo, lalo na nandito na po ang pinakamatinding problema dito sa Quiapo area. Nakita nyo po yung mga sasakyan, mga nakahinto at naghihintay kung saan sila paparking dahil yung mga motor hili-hilera na, sakop na ng motor yung gilid ng bangketa. Nakita nyo po, hindi po natin to sinasabi dahil sinisira po natin. Kayo matagal ko na po itong sinashoutout itong parking na to. Marami na po nagagalit sa akin dahil sinashoutout ko lagi itong parking na to, binibidyoan ko. Hindi po sa anumang bagay na ikasisira ninyo. Pero kung ito'y hindi natin papansinin, tandaan nyo po yan. Hindi rin titigil si kamata. At tandaan nyo, itong parking na to ang maglalagay sa inyo sa alanganin. Dahil dito po nawawala ang ating rating, bumababa ang rating natin dahil dito sa mga parking na to, pero pilit natin na pinababayaan. Siguro po sinasabi sa inyo na okay naman yung parking, maganda ang parking. Hindi po. Kayo mismo o kaya talaga kayo ng ilang tao na mag-iikot na talagang trusted ninyo, na talagang magsasabi ng totoo.
para makita nyo po tunay na sitwasyon ng lungsod ng Maynila. Kaawa-awa po ang ating mga motorista. Lalo na po dito sa may Palangkay Street. Sobra po. Napaka-traffic dahil halos kalahati na po ng kalsada ay sakop na ng parking. At ito po ang pinakamalaking problema at ito po talagang sampal po sa inyo. Nung pagdating po natin dito sa may SM Maynila, ito po ako nung nagsasabi parang hinahanap ko kung nasaan ang gobyerno dito sa lugar na ito. Samantalang katabi lang po ito ng City Hall ng Maynila. Akala ko nandito lang ang problema sa may SM Maynila, San Marcelino. Pero nung umikot po tayo, tumambad po sa atin ang napakakapal na parking na halos hindi na umuusad ng mga sasakyan dito sa may mismong tapat ng Manila City Hall. Meron pong parking sa kanan, meron pong parking dito sa kabilang side ng LRT, meron pa po sa kabila. Napakadumi at napakadugyot na ng lungsod ng Maynila, lalo-lalo na dyan mismo sa inyong bahay, dyan mismo sa City Hall ng Maynila, na dapat iyan ay nililinis natin. Nakita nyo po halos lahat po ng City Hall dito sa Kamaynilaan, dito sa NCR. Ang City Hall po ang pinapaganda nila. Talagang yung City Hall, talagang makikita natin organize yung mga parking, meron sila sariling parking lot. Talagang makikita mo na hindi sagabal ang pag-ikot ng mga sasakyan dito, lalo-lalo na sa Makati, Quezon City. Nakikita nyo po, di ba? Halos walang naaabalang mga sasakyan. Pero dito po sa Maynila, di ba, aabutin ka ng ilang minuto bago ka makalagpas dito sa City Hall. Dahil nandito ang problema sa may City Hall, makikita nyo hanggang papuntang UDM. Dito papuntang Arroceros, makikita nyo po yung pilahan ng tuktok dyan. Nandyan, terminal na po yan. Tapos pagdating po dito sa kabila, damakmak na parking hanggang dito po sa may UDM. Pinapakita po lang natin sa inyo na sobra na po kadumi ang lungsod ng Maynila. Yan lang pong bahagi ang pinasyalan natin dahil alam natin yan talaga sobrang matraffic. Napakarami pa pong sinasabi sa atin at tinatawag dito po banda sa may Divisoria, lalo na pong lugar ng Divisoria Recto. Sobra na po. Napakadugyot, napakarumi, napakabaho na ng lungsod ng Maynila. Hindi natin alam kung sinasadya nyo ito o talagang ginagawa nyo ito para mailis si former Mayor Isko Moreno, dahil alam natin na nilinis itong mga lugar na to at ito ngayon ang talagang pinaka-worst dito sa lungsod ng Maynila. Kung ano yung mga nilinis ni Isko Moreno, ayan ang mga ginagawa natin sa katutak na vendors. Inalis ni Moreno yung mga vendors, pinalinis ang kalsada para makadaan ng mga jeep. Ayan po ngayon ang problema dahil hindi na halos nakakadaan ng jeep, hindi na halos nakakapasok dyan sa Divisoria Recto, hindi na nakakaikot dito sa may Divisoria dahil po dyan sa mga vendors na pinabalik po natin. Nasaklap po na nangyayari sa lungsod ng Maynila ngayon. Napakasaklap po na nangyayari dahil din sa mga parking na to. Di ba? Hindi natin alam kung talagang ito'y sinasadya o talagang pinagbigyan natin. Bakit po naman natin pagbibigyan? Alam natin na inayos na itong mga lugar na to. Dahil po ba sa nalalapit na halalan? Kung ito'y ito-tolerate natin ngayon, bago mag-halalan, tandaan nyo po yan. Hindi po kayo papalari na manalo at muling mauupo dyan sa lungsod ng Maynila. Kapag itong mga parking na to ay lalong dumami at hindi nyo inayos, tandaan nyo po yan. Ayan po sasabihin ko sa iyo dahil yung mga nakaraang alkalde, ito po ang isa sa kinasira nila. Itong mga ganito, mga vendors, mga parking. Tandaan nyo po yan. At magkikita po tayo at malalaman nyo po ang aking mga sinasabi pagsapit po ng halalan. Magandang araw po at God bless.